Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Magandang balita dahil 8 hanggang 9 daw na senatorial candidates ng alyansa ni PBBM ang malaking tsansa na mananalo sa halalan ngayong Mayo 12. Sino kaya ang siyam at o 8 na kandidatong ito? Atin matunghayan dito sa video courtesy sa atin ng Philstar. Narito ang video atin na panoorin. Sinong number one? Si Bongo pa rin. Yes, number 1 pa rin si Bongo, tied with Erwin Tulfo. Meron ko bang fearless forecast mo? Sino magna-number 1 sa kanilang dalawa? Yun nga, Ito, imbes maganda na sana, number 1 daw si Bongo eh. Ito talaga ang nagtataka ako kasi kahit dito sa ating channel, magtanong ako sa inyo, buboto ba kayo kay Bongo? Alam naman natin naggalamay ni Digong yan, di ba? Paano kaya lumabas na si Bongo ay nariyan sa number 1 at si Bato ay nawala? Di ba nawala si Bato eh? So, bumagsak si Bato, nasa pang-8, pang-7. Pero si Bongo ay nanatili sa number 1, paano nangyari? Kasi marami ng DDS, ang hindi na nag-DDS ngayon eh, nag-change of heart na, change of mind. Kaya dapat ang pwesto ni Bongo, kung number 1 man yan, na totoo, ay hindi na yan number 1, dapat number 6, number 5. Kasi nagbago ng isip ng mga tao eh. Lalo na nagmura ang bigas, di ba? Kaya hindi parang meron talagang nakasuporta kay Bongo sa survey. Malaki siguro talaga ang bayad ni Bongo or nang nag-back up kay Bongo. Sigurado na China o si Digong ang nagba-back up kasi kailangan talaga nila Digong ng isang manalo, isa o dalawa o tatlong manalo na senador na kalinya ni Digong para manatili ang kanilang connection sa Senado. Kaya itong kay Bongo ay hindi ako maniwala diyan na number 1 yan. Si Erwin Tulfo ang pwedeng number 1. Diba kasi walang diba? Walang kaso. Si Bongo ay merong kaso yan. Galing kay Trillanes, diba? At baka sa susunod na mga buwan ay ipapatawag na rin yan si Bongo sa Congress. Mamaya atin titingnan ang charts ng mga senatorial candidates ng alyansa na malaki ang tsansa na manalo. In the meantime, patuloy tayo dito sa pag-uusap ng taga-Okto Research at ng si Ami ng Philippine Star. The probability of the alyansa winning 8 senatorial candidates is very high. So alyansa will not just win, they will win big. Yeah, alam niyo naman yung consistent criticism ng surveys, nagmamind conditioning daw kayo. Ano namang masasabi niyo sa ganon? We are just messengers. Honestly, we give too much credit to surveys. We have to temper surveys by saying that they're really just snapshots. They're not guaranteed. Tama. Ang survey ay hindi guarantee. Snapshot lang. Ibig sabihin parang glimpse. Parang sandaling pagsulyap lamang yan. Kasi ang mga na-interview dyan ay depende yan sa region eh. Depende sa lugar na pinuntahan. Merong lugar na DDS, merong ding lugar na loyalista. Kaya kung ang napuntahan nila ay maka DDS na lugar, ibig sabihin panalo ang DDS sa survey. At kung puntahan naman nila ay baluarte ni PBBM, ay siguradong panalo ang mga kandidato ni PBBM. Okay, so maganda na nga sana ang balita kasi 8 hanggang 9 na senatorial candidates ng alyansa ang panalo ayon sa Okta Research. Pero bakit naging number 1 si Bongo? Okay, paki-comment mamaya sa ating comment section mga kababayan, mga ka-Golden Boy, kung kayo ibuboto ba kay Bongo, bakit nangyari ang ganito na number 1? Si Bongo, nangunguna pa kaysa kay Erwin eh. Parang napaka-imposible. Alright, patuloy tayo sa video. Ang problema natin, hindi natin alam natin yung isang independent, most likely si Ben Tulfo. Pero yung isa, toss up, no? Hindi natin alam kung si
number 4, 5 in rank, and suddenly becomes number 1 on election day. So many things came into fruition. So much dynamic came into creating that change, no, in the survey ranking. So, para sa akin, nagbabago talaga yung mga numero na yun. And even today, where it's at least 50% of our population seems to be polarized between pro-Marcos and pro-Duterte, and around 40% are independent, it's a recipe for a very dynamic election. No? But we feel top 8 will be solid and more or less secure. We also feel that the probability of the Alianza winning 8 senatorial candidates is very high. So Alianza will not just win, they will win big. That's the first image. Ayan, so hindi lang pala manalo kundi manalo ng malaking agwat ang alyansa ayon sa Okta Research. So magandang balita kasi 8 hanggang 9 na alyansa candidates ang siguradong manalo, 'di ba? At merong 2 independente at meron daw 2 din sa PDP Laban na siguradong manalo. Siguro ito si Bato at si Bungo, no? Kasi ang mga DDS naman na hindi na talaga mabago yung isip nila eh. Nakatatak na sa kanilang utak yung nakatato hindi tatak. Talagang nakatato yung pangalan ni Bungo at ni Bato. Kahit na may mga kaso ay ibubuto pa rin nila dahil akala nila na malinis na mga tao to. Galamay ng pugita eh. Pag galamay ka ng pugita, ibig sabihin, pugita ka, di ba? At kung bunga ka ng masamang puno, ay masama ka na rin na bunga. Kasi kung ano ang puno, ano ang bunga, di ba? Yun din ang bunga. Kaya sa mga nagdalawa pang isip diyan, itong medyo naguguluhan kung sinong iboboto, naguguluhan ng mga isip kung iboboto si Bungo at Bato, ay wag nyo nang iboto. Huwag na kayong maguluhan kasi mayroong kaso yan. Ang dalawang yan, nagtatago na nga si Bato eh. Si Bungo ay naghihintay na rin niya ng kaso niya sa Kongreso. Ngayong pag-upo ng mga manalo ay dahil majority ay alyansa sa Senado ay talagang ipapatawag yan sila Bungo at Bato. Alright mga kababayan, ito yung charts ng Okta Research ng senatorial preferences. Ito yung 8, chika natin ha. Mga alyansa ito, Tito Soto, at number 3, Pia Cayetano, Bong Revilla, dikit-dikit to, Abi Binay, Lito Lapid. O bakit si Ping Lacson hindi lumabas, di ba? Magaling yan eh, di ba? Magandang record naman yan. Camille Villar, hindi yan alyansa, so yan? I-cross natin yan, hindi yan alyansa eh. Bam Aquino, independente itong dalawa. Pasok ang dalawa eh, na independente. Manny Pacquiao. Ito ay may Marcos oh. Delikadong malaglag. Lagyan natin ng X, hindi yan Nasa 10 to 20 si Aimee kaya pwedeng kunin natin ang gitna niyan. Ay nasa ika-15 siya. Laglag na, di ba? Benhur Abalos, pasok. Si Rodante, yung walang WPS, nagsabi. Ay wala ang layo, 11 to 20. Kung kunin natin ang gitna niyan, ay nasa ika-16 siya. Pareho lang sila ni Aimee. Kiko Pangilinan, bakit ganito? Bakit hindi nanalo si Kiko? So, dito, hindi na isama si Irwin. Number 2 si Irwin eh. So, tsikan natin to. So, ganun pa rin ang lumabas, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kahit tinanggal natin si Villar, si Camille Villar, tinanggal natin. So, 8. Kung hindi natin tanggalin si Camille ay siyam ka senador ng alyansa ang manalo. Ngayon, malaking tanong, 1 and 2, tie up sila, Bungo at Erwin Tulfo. Hindi ako makapaniwala na si Bungo ay mag number 1
Kasi nga, merong record siya, di ba? Merong hindi magandang record, merong kaso. Kaya dapat si Erwin Tulfo number 1, itong si Bungo, wala nga dito si ano eh. Andito pala si Bato. O number 4 si Bato. Kaya itong dalawa, itong Bato at Bungo, siguradong may nag-back up ito. Merong nag-back up yan. Of course, bayad-bayad lang naman ngayon, pera-pera lang. Merong nag-back up na manatili sa Senado ang dalawang yan para pampagulo pa rin. Sa susunod na taon ay magulo pa rin ang Senado dahil merong dalawang galamay ni Digong. Diba? Dapat kasi yan, hindi na manalo talaga yan. Kaya kayo mga kababayan dyan na may utak, na mga matalino, na mga subscribers ko, alam ko naman na matalino kayo. Kasi yung mga ayaw sa content ko ay hindi talaga yun mag-subscribe, di ba? Yung mga DDS. Kaya dito sa Maka PBBM ay i-comment nyo kung bakit number 1 ito at number 3. Number 1, number 3 si ano eh. Ay, number 4 pala si Bato de la Rosa. Paano nangyari yan? Hindi ako makapaniwala diyan. Meron talagang nagkukontrol, di ba, sa research. Merong binabayaran ng malaki para lang mailagay diyan si Bato. Si Bato sa paniniwala ko ay nasa pang 11 yan. Pang 12. Kasi may mga kaso eh. At si Bungo, babagsak yan sa 7 or 8. Yan ang tingin ko, mga kababayan. Okay, so tapusin na natin ng video courtesy sa atin ng Philstar. Second, we believe right now, based on the data, that there will be 2 candidates from the opposition and likely 2 independents coming in. Ang problema natin, hindi natin alam natin yung isang independent, most likely si Ben Tulfo. Pero yung isa, toss-up, no? Hindi natin alam kung si Willie Revilla yan or si Pam Aquino. Kasi it's really, that spot is really contested by those 2 names in particular. So, yan yung nakikita namin so far. It's going to be tough to call, maybe for me, at personally 10, 11, 12 no? Sa Okta. Kasi those in 13, 14, 15, 16, 17 still have a statistical chance. Ayan, sa mga kababayan, so yan yung resulta ng Okta Research Survey. 8 hanggang 9 na senatorial candidates ng alyansa pasok sa pagkasenador ngayong taon na ito. At dito kay sayang si Ben Tulfo ay nag-independente. Sana nag-alyansa na rin siya, 'di ba, para talagang marami, majority talagang panalo sa alyansa. Kaya atin na lang malaman ito kasi ang alam naman natin na ang survey ay parang lang yan eh, parang sulyap lang yan, snapshot sabi nga. Hindi yan yung talagang resulta, pero at least parang nasulyapan, di ba? Parang nakita natin sandali kung anong nangyari. Pero magbabago talaga yan, magbabago yan. Lalo na ngayon na itong election day na 2 tulog na lang eh. Ang balita ko ay merong bumibili pa rin ng mga boto. Yung kinakatok ang mga bahay at binibigyan. Yun ang dinig ko dito sa amin ay meron talaga. Kaya magbago pa rin ang mga kasi kung sino yung magbigay ng malaki, yun ang ibuboto eh, di ba, mga kababayan? Alright, so pag-comment na lang sa inyong mga saloobin. Si Bungo ba ay number 1? Yan ang pinakatanong ko eh. Paano naging number 1 yan? Bakit naging number 1 si Bungo? Mga kababayan, pag-comment na lang sa ating comment section down below. At sa aking mga avid followers, maraming salamat. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi tayong updated sa mga bagong uploads. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.